Epektibo na simula bukas ang Graphic Health Warning Law. Sa ilalim ng batas, pagmumultahin ang lahat ng mga magbebenta ng sigarilyo na walang nakalagay na babala at larawan ng masamang epekto ng paninigarilyo. Ito ang balita ni Joanne Nano. Alinsunod sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warning Law, mahigpit na babantayan ang lahat ng mga cigarette manufacturer, importers, distributors at maging mga retailer na mahuhuling nagbebenta pa rin ng mga sigarilyo na walang picture-based warning. Aabot sa halagang hindi bababa sa 10,000 piso hanggang 2 milyong piso ang mga lalabag sa nasabing batas. Ang Department of Health ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pagmumonitor ng pagpapatupad ng naturang batas. Katuwang nito ang Department of Trade and Industry kung saan maaaring i-report ang mga mahuhuling nagbebenta ng mga sigarilyo na walang tamang label. Gayon din ang Bureau of Internal Revenue, ang Interagency Council on Tobacco o IAC at ang mga lokal na pamahalaan. Kasama rin sa mga magbabantay ang ilang civil society group na mag-iikot sa ilang mga tindahan na nagbebenta ng sigarilyo. Umaasa ang grupo na magiging maayos ang pagpapatupad ng batas na inaasahang makatutulong upang mabawasan ang bilang ng nagkakasakit dahil sa paninigarilyo. Kaya po kami mga civil society groups, mga biktima ng sigarilyo lalo na ay mamatyagan at siguraduhin na ma-implement fully o lahatan at wala dyan ang lumabag dito. Hinikayat rin ito ang publiko na makipagtulungan upang maging matagumpay ang implementasyon ng batas. Ang tulong ng mamamayan ay napaka-importante upang may patupad ng tama at maging successful po itong Graphic Health Warning Law. Positibo rin ang grupo na malalagdaan rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa no smoking policy. Lahat ng malilikom ay gagamitin naman bilang pondo para sa pagpapagawa ng mga anti-tobacco campaign at iba pang mga materyales na makatutulong sa mas maigting na kampanya kontra paninigarilyo sa bansa. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.